Magandang araw sa inyong lahat, panibagong video, panibagong vlog po tayo. Welcome sa Prague, dito sa Czech Republic, at dito tayo nagpunta ngayong bakasyon at nandito tayo ngayon sa Prague Airport kung saan tayo lumapag at ito nga, yung video na ito ay sa Prague Airport na nung kalalapag lang natin. At ito naman ang Prague Airport na binubuo ng tatlong terminal at dito tayo sa may Terminal 2 lumapag at lalabas at sasakay ng bus papunta sa city center at dun sa tutuluyan natin para sa pag-stay natin sa city na ito. Isa ito sa pinakamagandang city na atin napuntahan at dito sa video ito ililibutin natin ang Prague. So ito yung isa sa mga sikat na attraction dito sa Prague. Ito yung tinatawag na astronomical clock. Kaya makikita mo, dahil yung orasan na yun, hindi lang siya basta-basta pangkaraniwang orasan, kundi may iba't ibang tayo makikita dyan. Halimbawa, yung oras ngayon, halimbawa, tapos yung zodiac sign, may makikita rin tayo dyan. Kapag zoom natin yan, ayan, makikita natin ayan, may mga zodiac sign. Tapos yung time nga, tapos yung object na may tinatawag nila. Tapos yung posisyon din ng araw at nung buwan, naka-indicate din dyan. Yun nga lang, hindi natin maipapaliwanag kung paano gumagana ito. Yung medyo mahirap siya ipaliwanag. Tapos yung sa itaas naman, makikita nyo, kung may kulay ginto sa gitna, ay ito. Ayan, yung turo ko na yan. Diyan lumalabas naman yung mga 12 apostol at nagbibigay ayon sa kasaysayan, nagbibigay ng basbas sa mga nanonood dito. At nangyayari yung pagbabasbas na yun tuwing isang oras, diba, mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi ay ginagawa yung paglabas ng 12 apostol dyan at nagiging ito naglalabas lagi tuwing isang oras, tuwing kada oras. Ayan na, mag-uumpisa na siya. Ayan na. Alas 8 na ng gabi ngayon dito. Ayan na. Ay, sabi ko, ayan. Hindi naman nagtutugtog ng kampana mo, may kalansin. Pipilar ka mo, oh? Karagdagang impormasyon dito sa astronomical clock na ito ay ginawa ito noong 1410 at sa paglipas ng panahon nagkaroon na ng mga renovation dito at halos napinsala nga ito lalo na noong World War II noong 1942 nang nagkaroon ng pagpapabomba dito sa Prague at nagkaroon na rin ng mga pagbabago pero ang pinaka-original talaga nito ay noong 1410 talaga ginawa. At isa nga ito sa mga pinakasikat na puntahan dito sa Prague dahil nga sa video kanina na pinakita ko sa inyo. So dito tayo ngayon sa Old Town Square ng lungsod na ito at ayan, makikita nyo may dalawang simbahan tayo makikita dito. Yan lang, hindi natin mapapasok dahil alas 8 na ng gabi at bukas na natin ito mapapasok. At i-detalye na lang natin ito sa susunod nating video. At ayun, nandito ngayon sa Old Town Square at ayan, makarami pa rin tao dito at buti na lang maganda panahon ngayon, hindi maulan at may araw. At nga rin, hindi rin ganun kainit, kaya mas okay maggala kapag ganito kasi nga hindi nakakapagod maglakad. So ayan. So
So, ito guys, bali, ikalawang araw po natin dito sa Prague. Alis na ng umaga, medyo dito tayo lumabas. At ngayon, pupunta tayo ngayon sa Prague Castle, isa dun sa pinakasikat din na tourist attraction dito sa lungsod na ito. So, pupunta natin yun. So, ilalakad tayo ngayon dito. Ayan, talagang magandang, ang daming mga gandang building na nakatayo dito. Yung pagkakadesenyo, ayan, katulad yan. At nga, ang maganda din dito, syempre, talagang malalakad mo tong city na ito. At kung pagod ka namang ng maglakad, pwede ka rin namang sumakay na lang ng public transport dito para mag-commute ka na lang. Dahil mura lang din naman yung ticket at kung pagod ka na, mas convenient na yung sa tingin ko. Pero kung gusto mo maglakad talaga, maglibot dito, pwede kasi malalakad talaga itong city na ito. So, dito tayo ngayon sa Prague Castle. Pero hindi lang naman ito binubuo ng castle dahil meron din itong andito binubuo din yung cathedral, yung St. Vitus Cathedral. At yung iba pang mga building. Kasi kung papasok ka dito, depende sa circuit na pwede mong pasukin, depende sa ticket, may apat na pwede kang puntahan. At ngayon pa man, ayan, ito, nandito yung castle. At ayun, sa likod niya, nandun yung simbahan, yung St. Vitus Cathedral. Nga lang, kailangan mo ng ticket para makapasok. Hindi makakapasok din ng libre. At ayan, dami-daming tao dito. Ayan. Itong view. Yung cathedral, yung castle. At dito sa likod natin, ayan, makikita nyo, ayan, yung view ng city. Dahil itong Prague Castle ay nakatayo sa mataas na bahagi ng Prague. At kailangan maakit, maglalakad kayo, aakit ka pa rin dun, may aakitan ka, daan paakyat, so medyo mataas din. Pero kung mabagal lang naman ikaw maglalakad, hindi ka naman masyadong hihingalin. Kasi ako din naman ako masyadong hiningal. Ayan yung view, ayan. Mataas, kitang-kita yung halos kabuuan ng Prague, kundi man buong lungsod. So ayun guys, inikot natin itong pabuuan nga nung St. Vitus Cathedral, napakaganda nga. Yun nga lang, bukod yung ticket sa pagpasok ko niyan, so bibili pa tayo ng ticket. Possibly, di pa tayo ngayon na papasok dito kasi may iba pa tayo pupuntahan. Ngayon pa man, ito yung nasa paligid ng simbahan. Ayan, napakaganda yung mga iba't ibang buildings. Tapos ayan, meron din namang isang simbahan dito. At dito, di ko sure kung ano to. Pero ayan, mga building din. Tapos ang nakakagulat dito, i-zoom natin yan. May Starbucks po dito. At sa totoo, hindi na po ito yung unang Starbucks na nakita ko dito sa Prague. Dahil doon sa ibaba, kung nasan yung city center, hindi ko na humabilang sa daliri ko kung ilang Starbucks po ang aking nakita dito sa Prague. Talagang napakadami ho. So yun yan, nilakad natin yung paligid ng cathedral. Ayan, ito yung nasa likod ng cathedral. Talaga namang nakakamangha yung ating nakikita dito. At bukod dito, ayan, sa likod dito, ayan, may mga iba't ibang building pa rito. Ayan, yung mga luma, at yung disenyo nga, talaga namang medyo kakaiba sa paningin din natin. At ayan, ito yung simbahan pa dito. At yun nga, bukod yung ticket kasi sa pagpasok sa cathedral at sa Royal Palace at doon sa may castle mismo, kaya bibili ka pa ng ticket para makapasok doon. So, pero ngayon kasi mukhang di pa tayo papasok ngayon kasi nga, hindi pa tayo pupuntahan yung dapat. Mag-aalauna na kasi mamaya mananangalian na, kaya kailangan na rin medyo maglakad-lakad na rin.
Ngayon pa man, nalibot natin itong palibot ng Prague Castle at talaga namang sa mga gustong pumunta dito, sa Prague, talagang pupuntahan itong area dahil talagang napakaganda. At hindi niyo pagsisisihan yung pagpunta dito kahit medyo mataas yung pag-akyat, talagang okay. Sulit naman yung pagod na sa pag-akyat. Ngayon naman ay nandito tayo sa Charles Bridge, ang pinakasikat na tulay na dinarayo ng mga turista dito sa Prague. Itinatag ito noong 1357 sa ilalim ni Haring Charles IV, kaya ipinangalan ito sa kanya, ngayon ay Charles Bridge, matapos ang isang malawakang pagbaha noon na ikinasira nung naunang tulay na bago pa naitayo ito. Binubuo ito ng 30 mga estatwa, pero yung karaniwan o yung mga estatwa dito nasa isang museum na, kaya yung mga replika na lang yung makikita dito. Gayunpaman, napakaganda ng tulay na ito, kaya nga dinarayo ito ng napakaraming mga turista araw-araw. Kaya kapag mga tanghali o araw, talaga namang napakaraming taong tumatawid dito. Ang tulay na ito ay nagdudugtong sa Old Town o do'n sa lumang bayan at do'n naman sa Lesser Town o mas maliit na bayan. Napakaimportanteng tulay nito lalong-lalo na sa turismo ng Prague dahil punong-puno ito ng kasaysayan at napakaganda nga naman talaga ng tanawin dito. Lalong-lalo na kapag gabi, lalo na kapag inilawan na. So ba, bumalik tayo dito sa may Old Town Square. Tapos may nakita tayo ditong event. Hindi ko alam, pinapakita may watawat dito ng Pilipinas. Actually, di lang naman watawat ng Pilipinas, may watawat dito ng Turkey, Romania, at di ko alam kung meron pa ibang bansa. Pero ito, meron ditong Philippine flag. Hindi ko lang alam kung anong ganap dito sa Dola, hindi ko alam. Kasi nakita ko lang na napunta kami dito. Kasi punta kami dito sa Silvano to ngayon Kasi bukas nga ngayon, kagabi, hindi na kami nakapunta dahil nga sarado na. So, tingnan natin. So guys, ito. Ipapakita natin ito. Itong ginto. Bubuhatin natin mo, madadala natin. Ipakita ko. Ito.